Okay, hello, good day to you, Aris. So ang basang ito ay para sa yung buwan ng Setyembre, ang blessing at predictions kung anong maaaring mangyari sa iyo sa September at kukuha rin tayo ng gabay sa ating romance angel when it comes sa iyong love life at ang iyong magagamit na guidance, no? So titingin din tayo kung sino ang makakasama mo sa September, sino ang gagabay sa iyo. And then kukuha rin tayo ng importanteng date, no? Dito sa ating time frame card at gagamit tayo ng light sheer tarot sa iyong journey, no? Okay, let's go na po. Let's begin. Take a five minutes. Please to read us on a reading. Only good energy will come. So, sessions. Ayan, no? So, mag-sounds lang ng konti. Okay. And kung bago ka po sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. At marami pong salamat din sa ating new subscriber. Thank you so much. And inimbitahan ko rin po kayo sa ating live, no? So make sure you hit the notifications bell para alam niyo po kung kailan kami magla-live, no? Ayan, thank you. So ito po ay para kay Aris sa buwan ng Setyembre. Predictions at gabay. Wait, predictions, gabay. Anong maaaring mangyari? Anong kanyang hamon? Okay, para po ito kay Aris sa buwan ng Setyembre. Ayun na, lumipad. Wow, may King of Cups ka na kaagad, no? Aris. Para kay Aris sa buwan ng Setyembre. Oops. Magician in reverse. Para kay Aris sa buwan ng Setyembre. Oops. Four of Wands. Ayan. Makita natin may relocations, may lilipat na bahay, no? And then, kukuha din tayo sa Romance Angel. Para po kay Aris, ang kanyang gabay when it comes sa kanyang love life, kanyang sitwasyon sa love life. Oh, soulmate, ha? Ayan, ang ganda naman. May soulmate ka dyan. Are you looking for your soulmate? Kailangan ng hard work mo rin. Ayan. So, we will get sa sinong angel. Tingnan natin. Sinong gagabay sa'yo. Sino pong gagabay? Para po kay Aris sa buwan ng Setyembre. Si Archangel Azrael, no? Wow, ano, comfort ang sabi rito. Sa Setyembre, no? Klarong sinasabi niya, I am with you sa Setyembre, Aris. He will give you comfort. At sa yung time frame naman na. Sa yung time frame, para po kay Aris. Times of life, you reflect the world reflects you. Ito yung ibig sabihin na parang it depends on your energy. It could happen anytime. Baka hindi rin sa Setyembre, baka mapaaga, no? It depends on how what you are giving, kung anong energy ang binibigay mo, no? Ayan. At kung anong frequency mo, no? So we have here, walang tayo ng pang-point. Okay, Aris, ito yung sa according sa ating lights here, no?
So actually, ang light share siya yung nag-explore ng lessons, no? Sa mga mensahe ninyo, no? So, ang predictions na maari kong ibigay sa iyo sa Setyembre, Aris, no? Ah, ito yung actually buwan sa iyo para sa paghahanap ng balanse, no? Sa pagitan ng iyong damdamin at actions, no? Through your feelings and actions. So, being an Aris actually, no? Uh, you are known as very energetic, kilala ka at agresibo, at mabilis kang kumilos, no? Ngunit ang card na to ay nagpapakita ng isang challenge sa iyo, no? Sa Setyembre, may hamon sa iyo, no? At ito yung isang pagkakataon para mas malalim ang iyong pag-uunawa. So nakita mo may King of Cups ka rito. Ito yung nagsasabi na merong kang kakayahan na maging isang mahusay na leader at kaibigan, no? Or maari rin na may isa kang kaibigan na lalapit sa iyo na maaring manghingi ng tulong, no? At or sabihin natin gusto manghihingi ng advice sa iyo, no, Aris? So abangan mo yung taong 'yan. Kasi makikita mo yung hihingi niyang advice, nakikita mo yung pala yung nakaligtaan mong gawin, no? So may purpose kung bakit siya lumapit sa iyo. Ayan, hindi lang para sa kanya, yung pala para rin sa iyo, no? Sa buwan nito, actually rin kailangan mong gamitin ng iyong pagiging mahinahon, no? Be calm at mapagbigay, or sabihin natin, huwag kang padalos-dalos din sa buwan ng Setyembre, at pairalin mo rin ang mapagkumbaba, no? Pakinggan mo yung puso at tiyakin mo na ang iyong mga actions ay nababatay sa pagmamahal, true love, at sympathy, no? At sabihin natin ding pag-uunawa. So, huwag kang maging masyadong impulsive, Aris, sa Setyembre, para maiwasan ang disargumento, at huwag kang masyadong magalit, no? Ayan. So, anyway, ang may magicians in reverse ka rito, ito ito yung parang nagsasabi na may mga oras na pakiramdam mo sa Setyembre, no? Na ay wala kang control o nawawalan ka ng kapangyarihan. Or sabihin natin, maaring ito yung mga magresulta sa pagiging manipulative, or sabihin natin, o paggamit ng iyong mga kakayahan sa maling paraan, no? So, posible rin sa Setyembre na may mga plano ka na hindi matutupad dahil sa kakulangan ng focus or diskarte. So, actually, ang Magician in Reverse, ito yung isang reminder sa'yo na ang iyong tunay na lakas ay nasa iyong integridad or integrity, no? Your power is in your integrity at sa pagiging tapat sa iyong sarili. So, huwag hayaang kainin ka ng negatibong pag-iisip or any worries, no? So, meron ka rin ditong Four of Wands. So, ito yung reverse Four of Wands. Reverse siya, no? I'm sorry. Reverse, ganyan pala. Reverse siya. So, ito yung parang nagpapakita sa iyo actually ng ano eh. Dali na freeze tayo, no? Okay, so ito is reverse, no? Ang Four of Wands mo, ito yung parang nagpapakita ka ng parang you're not sure sa iyong personal na buhay, no? Parang ito, or let's say sa isang relasyon din. So, maaring may mga tension sa loob ng pamilya o sa iyo mga kaibigan itong darating na Setyembre. So, posible ring may mga plano ka parang isang celebrations, or sabihin natin, uh, may gusto kang may gusto kang palitan sa mga plano mo, no? Itong Setyembre din. Sa Setyembre, actually, ang susi ay huwag mong hayaang ang mga maliliit na problema ay maging dahilan para mawala ang iyong pakiramdam ng kayapaan, or sabihin natin peace at happiness sa bahay mo. So maging focus ka rin sa September sa family mo, no? So nakikita natin ang blessing naman sa iyo rito.
ang pinakamalaking pagpapala para sa yung ngayong September na ipagkakaloob ni Archangel Azrael dito, through your journey. Ito rin yung sabihin natin sa September, ang kakayahan mong maging maunawain. You're gonna be understanding at calm sa gitna ng mga challenge, no? One blessing pa rin is yung makita mo yung kahalagahan ng pagpapahalaga sa damdamin ng iba, no? Habang you are remaining tapat sa sarili mo. So ang pagpapala na yun ay nasa pagkakataong matututo ka, no? At you will find some growth daw, no? So lalo na sa mga aspeto ng iyong buhay sa nangangailangan ng balanse. So ang guidance natin dito, parang ito yung oras na pagtutuunan mo ng pansin ang iyong emosyonal na kalusugan. Gamitin ang energy ng King of Cups, no? Para maging empathic ka at mas maging mapagpasensya, no? At sa September din, ginagabayan ka at nire-remind sa iyo na mag-iingat ka sa iyong sasabihin or sa iyong mga salita at kilos, no? Lalo na ang sitwasyon na nagdudulot ng tensions. Sa halip na maging manipulative ka dahil may magician in reverse ka dito, maging tapat sa iyong intensyon, no? At gamitin ang iyong talento upang makatulong ka sa iba. So at for the sa huli rin, huwag mong hayaan na ang mga panandali ang problema sa pamilya o sa bahay dahil may Four of Wands in reverse ka rin dito ay sabi natin makasira sa iyong panloob na kapayapaan, no? No? Or sabi natin sa iyong peace, no? So, ina-advise din sa iyo na maghanap ng mga paraan upang ayusin ang mga issue sa pamamagitan ng pagiging bukas sa communications, no? Open a conversations, ayan yung magsama-sama kayo sa table, kumain kayo, no? So parang importante na you need to focus on your family on September, no? So, nakikita din natin dito, ang overall picture is sinasabi rin sa guidance mo is times of life, no? Ang card na ito actually nagpapakita ng isang mahalagang yugto sa iyong buhay. Hindi lamang ito sa buwan na Setyembre, no? Parang ito yung sumisimbolo sa iyo ng panahon na matinding pagsubok at sabi natin after ng pagsubok, paglago sa sabi natin growth, no? In a place na kailangan mong magbalanse ang iyong emotional at panlabas na at ang iyong external environment, no? So, ang yugto na ito ay sinasabi natin, no? Times of your life, ito dahil may King of King of Cups ka, ito yung emotional na maturity. So, ito yung yugto na sinasabing kumakatawan sa iyong buhay kung saan natututo kang kontrolin at unawain ang iyong emosyon, no? Aris, ito ay hindi tungkol sa pagiging mahina, kundi sa pagiging mahinahon at matatag sa gitna ng unos. So, marahil sa iyong nakaraan actually, no, ikaw ay naging masyadong impulsive, no, because that is natural sa isang Aries, no. Ngunit ngayon ay sabihin natin nasa yugto ka na kung saan ang iyong power ay nasa iyong pagiging mahinahon at compassionate. So ito yung isang mahalagang bahagi ng pagiging isang adult mo, no, kung saan hindi na lang panay ikaw ang iniisip, pero iniisip mo na rin ang ibang tao, no? At iniisip mo na rin ang ibang maaapektuhan sa iyong mga kilos at iba pa, no? And sa Magician Reverse naman, ito yung sabihin natin time ng pagdududa o pagsubok sa iyo. So asahan mo may pagsubok din sa iyo sa Setyembre at yung mga doubts mo, no? Na nagpapahiwatig sa iyo na ito yung isang yugto kung saan ka maaring pakiramdam mo ay nawawalan ka ng direksyon o may mga sagabal sa iyong mga plano, no, Aris? So, maaari itong mangyari sa gitna ng iyong karera or sa work, isang malaking proyekto o sabihin natin may project na tingin mong hindi umuusad, no? So, o yung sabihin natin yung personal journey mo, no? Parang this is also yung yugto kung saan ang talents mo ay hindi nagagamit.
ng tama, no? So, may mga, sabihin din natin, sa September, may mga taong sumisira rin sa'yo sa intentions mo. May parang magsasabotage din sa'yo. So, pay attention to that. Pero I know Aris, no? Hindi papatalo yan, no? So, pero sinasabi sa'yo, be calm, no? Sa September. So, parang this is a challenge sa'yo through your faith, no? Sa sarili. Kumbaga, once lang, sa September lang, wag mong pansinin. Kumbaga, ganon. Wag mong pairalin ang pagiging fiery mo, Aris, no? So, sa September, have faith on yourself, no? Stay silent, parang ganon ang inaano sa'yo. Pero ang yugto actually nito ay mahalaga din dahil ito ang magtutulak sa'yo na mag-isip ng mas malalim at magplano ng mas maingat, no? When it comes sa work. At mahanap mo ang tunay na pinagmulan ng iyong strength, no? Kagaya ng diyan mo makikita yung ano, yung solving skills mo, no? At hindi ka aasa sa ibang tao, kundi sa iyo lang, no? So may four of wands ka rito, ito yung sabihin natin, ito yung mga yugto na ng kawalan ng katiyakan sa bahay at sa pamilya. So ang four of wands, ito yung sumisimbolo ng isang panahon ng instability o tension sa iyong tahanan, no? O sa iyong mga pinakamalapit na relations through your space, no? Ito yung sabihin nating isang yung yugto kung saan ang pundasyon ng iyong buhay ay nasa ilalim ng challenge o pagsubok. So maaring may alitan sa pamilya, no? Problema sa bahay o sabihin natin kawalan ng katiyakan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ngunit ang bawat yugto na ito actually ng kaguluhan na to ay isang pagkakataon para itong mga challenge na to, no, na sinasabi, yan yung na mag-pay attentions ka nga sa mga yugto, ang mga yugtong ito ay magtuturo sa iyo na ang tunay na peace o kapayapaan ay hindi matatagpuan sa panlabas na perpektong sitwasyon, kundi ito ay pagiging masaya sa gitna ng anumang kaguluhan, no? Ibig sabihin, even na nagkakaranas ang pamilya mo ng ganyan, nagkakagulo kayo, parang still, no? Be happy on the middle of that, ano, no, of that journey, of that situations, no? Ang importante is, andiyan pa rin yung saya sa anumang kaguluhan sa inyong pamilya o sabihin natin sa iyong karelasyon. So makikita mo rito, no, ang times of your life dito actually, ang mga yugto ng iyong buhay, parang ikaw ay natututong maging isang matured at emotional na sabihin natin matatag, no? Dahil may King of Cups ka rito, habang ginagawa mo ito actually ikaw ay haharap sa mga pagsubok, no? At kawalan ng assurance sa iyong mga plano at sa iyong personal na buhay, no? Dahil itong dalawa, no? So, actually, ang isang tagumpay sa yugtong ito ay nakasalalay sa iyong kakayahang manatiling tapat sa iyong sarili. Gamitin ang iyong talento sa tamang paraan at hanapin ang kapayapaan sa loob ng kahit anumang sitwasyon sa labas. So, ito ay isang mahalagang time of life sa iyo, Aris, na naglalayong gawin kang mas malakas, mas matalino, at mas mapagmahal, no? And then, nakita mo ang iyong guidance dito, you have the soulmate, no? Uh, so, sa September, Aris, nakikita mo dito, meron ka rin magicians, let's connect natin, no? Ito na, magicians and dalawang reverse, no? Four of Wands and the magicians in reverse. Parang ginagabayan ka ng, sabihin natin na kumokonekta ka sa soulmate mo at sa mensahe ni Archangel Azrael dito, no? So, ang soulmate ng mensahe sa iyo dito, ito yung nagpapahiwatig actually na ano no? Ito yung paghanap o paglago ng iyong soulmate sa connections at may kaakibat na emotional na maturity at integrity, no? Dahil ang King of Cups, ito yung soulmate, ang iyong soulmate might be Pisces, Cancer, Scorpio din na nakikita natin, nasa energy ng Pisces, Cancer, Scorpio, asahan mo yung romantikong tao or sabihin mong loving persons, no? Sa ibang meaning din,
ang card na ito, ang iyong soulmate ay maaring isang taong may malalim din na emosyonal na intelihensya at very calm na tao, no? Gayunpaman, ang mas mahalagang mensahe nito ay ikaw mismo ang kailangan maging tulad ng isang King of Cups. No? Ang tunay na connections ay matatagpuan kung ikaw ay handang maging compassionate, maunawain at hindi impulsive sa iyong mga karelasyon. So ibig sabihin, bago mo mahanap ang iyong soulmate, kailangan mo munang maging isang emosyonal na matatag na partner, no? Ang magician in reverse dito, no? Huwag mong gamitin ang iyong talento o karisma para panandali ang kasiyahan o para manipulahin ang damdamin ng iba, no? Aris, ang tunay na sabihin nating soulmate ay hindi makikita sa pamamagitan ng panlinlang o pagiging hindi tapat, no? So, ang mensahe dito actually ito yung ditong maging matuto ka sa iyong sarili at ang iyong intensyon. So, ang isang tunay na connections ay nagsisimula sa pagiging honest at authentic. Tama ba, Aris? So, ang Four of Wands in reverse mo rito, ang isang soulmate connections actually, no? Ito yung maaring magsimula sa gitna ng kawalan, ng katiyakan, o sa mga panahong hindi perpekto ang iyong buhay. Posible ang iyong relasyon ay magsisimula ng hindi sa ideal na paraan, no? Ang mahalaga ay ang inyong pagtutulungan upang buuin ang isang matatag at masayang tahanan, no, Aris? Kahit na may mga hamon sa labas, Aris, ang tunay na connections ay lumalabas na mas matatag kapag ito ay sinubok, no? So, nakita natin ang guidance ng soulmate dito sa iyo. Ito yung hindi lamang sa isang tao na magdadala sa iyo ng kaligayahan. Siya ay isang partner na tutulong sa iyo na maging mas mahinahon at mas matapat sa iyong sarili. So, ang paghahanap sa kanya actually ay nagsisimula sa pagiging isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. So, nakukuha mo, unahin mo muna sarili mo, no? Kumbaga, engage with yourself first and everything will follows, no? And then, ang mensahe sa iyo, Aris, ni Archangel Azrael sa buwan ng Setyembre, ito yung magdadala ng comfort sa iyo, no? Lalo na sa mga oras ng pagbabago o paglisan at through your sadness. So, let's connect sa ating mga card dito kung bakit ito binigay ni Archangel Azrael upang bigyan ka ng lakas at gabay sa mga hamon na pinapakita ng Magician in reverse, no? At Four of Wands in reverse, no? Ayan yung pakiramdam na nawawalan ka ng control. At ang Four of Wands naman, ayan yung issue sa pamilya or sabihin natin sa personal na buhay mo, no? So nakikita mo ang si Archangel Azrael actually binigyan ka ng gabay nito. Ang tungkulin nito ay yung ang kanyang presence ay nagpapaalala na kahit sa mga pinakamababang punto mo, hindi ka nag-iisa, no? Tutulungan ka niya at palalayain sa mga bagay na hindi nakakatulong sa iyong paglago. So, ang mga pag-alala ng sabihin natin sama ng loob o mga alaala na nagdudulot ng sakit ay maaari mong ibigay sa kanya, no? So, mag-pray ka lang and mention him, si Archangel Azrael. So, how you will ask help kay Archangel Azrael? So, sa tuwing makakaramdam ka, paano ka hingi ng tulong kay Archangel Azrael? Sa tuwing makakaramdam ka ng kalungkutan o pagkabahala, o sabihin natin pagkawala ng pag-asa, manalangin ka kay Archangel Azrael. No, hilingin mo sa kanya na bigyan ka ng kapayapaan at tulungan kang tanggapin ang mga pagbabago sa buhay mo, no? So actually, ang iyong guidance dito, hayaan mong maging source ng iyong lakas ang iyong pananampalataya sa mga oras ng kawalan ng katiyakan, no? At alalahanin na may gabay at suporta mula sa langit. So ang paghahanap sa iyo ng soulmate at ang pagharap sa mga hamon sa buhay ay may magandang rason. At kung alam mong may comfort ka na binibigay ng Archangel Azrael, no? Walang mangyayaring masama. Okay? So, ayan.
So, napakagandang reading para sa iyo. At kung bago ka sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po, no? At mag-comment po kayo, sabihin niyo yung problema niyo doon, ano man may tutulong ko, I will answer your comment po, no? Thank you po and God bless you. Okay, let's close this reading.